Ang impyerno ba ay isang lugar na walang hanggang paghihirap? Ang sagot ng Biblia, hindi. Ang orihinal na mga salita ng isinalang impyerno sa ilang mas lumang salin ng Biblia, Hebreo, Sheol, Griego, Hades, ay tumutukoy lang sa libingan o ang karaniwang libingan ng mga tao. Ipinapakita ng Biblia na ang mga taong nasa libingan ay hindi na umiiral. Ang impyerno ay hindi puno ng mga taong dumaraing dahil sa sakit. Sa halip ang sabi ng Biblia, O Panginoon Diyos, huwag nawa akong mapahiya kapag tumatawag ako sa iyo. Mapahiya nawa sila sa libingan. Sinabi ng Diyos na kamatayan, hindi pagpapahirap sa maapoy na impyerno, ang parusa sa kasalanan. Sinabi ng Diyos sa unang taong si Adan na ang parusa sa pagsuway sa batas ng Diyos ay kamatayan. Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, dahil sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Wala siyang sinabi tungkol sa walang hanggang pagpapahirap sa impyerno nang magkasala si Adan. Sinabi ng Diyos ang parusa sa kanya. Pagpapawisan ka at paghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil dyan ka kinuha. Ikaw ay alamok, kaya sa alamok ka babalik. Ibig sabihin, hindi na iiral si Adan kung talagang sa isang maapoy na impyerno ilalagay ng Diyos si Adan dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi na kailangan ng karagdagang parusa dahil ang taong namatay ay napawalang sala na. Ang idea ng walang hanggang pagpapahirap ay kasuklam-suklam sa Diyos. Bukod dyan, itinayo nila ang matataas na lugar ni Baal sa lambak ng anak ni Hinnom para sunugin ang mga anak nilang lalaki at babae para kay Molek. Isang bagay na hindi ko inuutos sa kanila at hindi man lang sumagi sa isip ko, ipagawa ang gayong kasuklam-suklam na bagay para magkasala ang Huda. Kabaligtaran ito sa itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya na sambahin natin siya dahil mahal natin siya at hindi dahil sa takot sa walang hanggang pagpapahirap. Guro, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sinabi niya rito, dapat mong ibigan ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Ayon sa mga Biblia na gumamit ng salitang impyerno, inaasahan ng mga tapat na lalaking gaya ni Jacob at Job na mapupunta sila sa impyerno. Sinusubukan siyang aliwin ng lahat ng kanyang anak na lalaki at babae, pero tumatanggi siya at sinasabi niya, mamamatay ako na nagdadalamhati para sa anak ko, at patuloy na umiyak ang kanyang ama dahil sa kanya. O itago mo nawa ako sa libingan, itago mo ako hanggang sa mawala ang galit mo, magtakda ka nawa ng panahon at alalahanin mo ako. Kahit si Jesucristo, sinabing napunta sa impyerno nung namatay siya hanggang nung buhayin siyang muli. Kaya nalaman niya ng patiunang pagkabuhay muli ng Kristo at nagsalita siya tungkol dito na ang Kristo ay hindi pababayaan sa libingan at hindi mabubulok ang katawan nito. Binuhay muli ng Diyos si Jesus at saksi kami lahat dito. Maliwanag, kapag ginagamit ang salitang impyerno sa mga Bibliang ito, tumutukoy lang ito sa libingan.